sigarilyo sa lansangan. Ang ina ni Juan ay isang mabait na ina. Araw-araw, bago siya pumasok, pagkatapos niyang gawin ang lahat ng kanyang mga gawain, nakahanda na ang kanyang pagkain. Kaya naman, labis-labis ang pagnanasa ni Juan na tulungan ng kanyang ina. Subalit isang araw, sa hindi inaasahang pangyayari, lumisan ang kanyang ina. Napilitan ng mga ibang bansa sapagkat gusto ng kanyang ina na may ahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Masakit yun para sa kanyang ina sapagkat iiwan niya si Juan. Si Juan ay 15 anyos pa lamang noon. Isang umaga, pagising ni Juan, hindi niya na nagisingan ang kanyang kinagislan. Wala nang naghahain ng kanyang pagkain. Wala nang naghahanda ng kanyang isusuot papuntang eskwela. At para bang ang kanilang bahay ay napakalungkot na. Pinagmasdan ni Juan ang kanyang ina ang kanyang itay. Sabi niya, "Itay, nasan si ina?" Tumingin ang kanyang ama kay Juan nang sabi, "Anak, iniwan na tayo ng iyong ina. Pumunta siya sa ibang bansa para maghanap buhay." Nabigla si Juan. Nagulat siya. At bigla na lamang gumulong ang luha sa kanyang mga mata. At ang sabi niya, "Itay, bakit tayo iniwan ni inay? Bakit ganun? Pwede naman po tayong mabuhay. Kahit nandito tayo, pwede po tayong kumain ng 3 araw. Kahit po hindi 1 linggo, magkasama-sama lamang po tayo." Napakalungkot ni Juan ng mga oras na yun. Ngunit, hindi may paliwanag ng kanyang ama ang labis na kalungkutan kanyang nararamdaman. Isang umaga, may isang sulat na dumating mula sa kanyang ina. May kumatok sa pintuan. Oo, ano yan? Tao po, Tuloy. may sulat po para sa inyo. Kinuha agad ito ng kanyang ama. Tagad-agad binuksan. Aba, galing kay Celia. Matutuwa nito si Juan. Dali-daling pumunta si Mang Jose kay Juan. "Anak, halika rito. May sulat ang iyong ama. Mali, ang iyong ina pala. Anak, pakibasa mo nga. Alam mo namang hindi marunong magbasa ang iyong ama." Dali-dali itong binasa ni Juan. At ito ang nasa sulat. "Dear Juan, aking anak, pasensya ka na. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo nang ako'y umalis dyan. Anak, ang ginagawa ko ito ay para sa inyo, para sa ating pamilya. Naisip ko kasi na wala tayong kakainin dyan. Alam mo namang 1 beses lang tayo kumakain sa isang araw. Ang mga hinahanda ko sa inyo sa lamesa ay utang lang. Alam mo ba, anak? Baon na tayo sa utangan. Kaya naisip ko na mga
baon mo, bili mo ng pagkain, huwag yosi. At ikaw naman, kung mayaman ka, huwag kang bumili ng droga,